Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Raulo Nadillo. Ako po sa Batang Quiapo. At salamat po pala sa lahat ng bumubuo ng EPJs Batang Quiapo. Lalo-lalo na sa amin, minamahal na direktor na si Direk Coco Martin. Ako po ay isa sa mga tauhan ni Agustus Gons. Ngunit sa araw na ito ay hindi po yun ang aking kwento. Meron po tayong kwento sa araw na ito, mga kaibigan. Ang kwento ay sana ay kapupulutan natin ng lakas at inspirasyon. Dahil tayo po bilang isang mga magulang, madalas nakakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Pero bago yan, ay hayaan niyo munang kwento ko ng aking karanasan. Dahil tayo nga isang padre di pamilya, ay madalas po ay napapagod din tayo sa araw-araw natin na pamumuhay, lalo na sa panahon ito na mabigat ang pagdadala ng buhay. Kaya naman, hindi natin maiwasan na tayo ay magtungo sa isang lugar na kung saan ay may nagmamasahe. Tama. Ako po ay nagtungo sa isang lugar na kung saan ay nakilala ko ang dalawang masahista na kung saan ay makikita ninyo sa video ito. At ako naman po yung nasa video. Ang dalawang masahista ito ay napakagaling at hanga ako sa kanilang bawat pagpisil, pagmasahe, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa kanilang trabaho. Pinaparamdam nila sa akin na karapat dapat sila na puntahan para ituring na isang stress reliever, kumbaga sa buong isang linggo nating paghahanap buhay, lalo na sa mga nagbubuhat ng mga bibigat, yung mga nasa construction, o sa lahat ng mga nagtatrabaho sa lansangan. Tayo po ay madalas tinatamaan ng stress sa katawan. Hindi lang stress ng katawan, pati ang ating isipan. Kaya naman, kailangan din natin talaga ng ganitong pamamaraan para po tayo ay maibsan ang pagod ng ating nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pagpamamasahe, ay natuklasan ko at nakakwentuhan ko ang dalawang ito. At naikwento sa akin na ang isa pala sa kanila ay mayroon palang matinding pinagdaanan, o kaya sila pala ay isang stage 4 colon cancer survivor. Nagulat po ako dahil hindi po natin kakitaan ng bakas ng nakaraan na pinagdaanan ang isa sa kanila. Hindi ko muna papangalanan kung sino sa kanila. Bagkos ay bibigyan ko kayo ng pulso kung sino ba talaga sa kanila. May mga karugtong po ang video ito. Ngunit panoorin po ninyo mabuti at pulsuhan ninyo at pag-aralan po ninyo kung sino po talaga sa kanila ang mayroong pinagdaanan na matinding karamdaman. At alam po natin na ang lahat ng ito ay hindi po natin ito masusurvive kung wala po tayong Diyos, kung wala tayong Panginoon sa ating buhay. Ayan po ang kwento, mga kaibigan. Sino kaya sa kanilang dalawa? At ito naman si Kuya ay talaga namang masaya at masigla. At ito naman si Kuya na nakasando na puti ay seryoso. At napakalaki na ng muscle sa kanilang ginagawang pagmamasahe. Ayan, ang sarap yan. Naranasan ko rin yan. Ang kwento nito ay talaga naman kahuhugutan natin ng inspirasyon, mga kaibigan. Dahil alam natin ay ang colon cancer stage 4 ay talaga naman pong bihira na po ang nakakasurvive dyan.
Hindi po ba? Kahit mayaman, kapag tinamaan ka, nandiyan yung karamdaman, ay hindi ka na magtatagal. Lalo pa kaya sa ating mga walang pera. Pag-aralan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan ko, sino po sa kanila? Sino sa dalawang ito ang stage 4 cancer colon survivor? Napakatalanghaga talaga ng buhay. Kaya masasabi ko na ang Diyos kapag wala sa buhay natin, sigurado, mabilis. Pero kapag may Diyos tayo sa buhay natin, kahit papano, may panghugutan tayo ng lakas. Hindi lang dahil may pamilya tayo na pinanghugutan, kundi iba po kapag may Diyos tayo. Dahil yun po talaga ang magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Kaakibat dito ang ating pamilya, na tayo naman ang pinanghugutan ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon, mga kaibigan, pulsuhan nyo na kung sino sa dalawang ito. Lalagyan natin ng codename ang isa, si alias Bro ang nakaputi na sando. At ito naman nakamaroon ay si alias Chris. Kaya abangan ang kwento. Napakagandang kwento po ito. Abangan!